Naghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa oras pong ito at kaming lahat ay nagagalak sapagat alam po namin muli pa naranasan po namin ang iyong biyaya at kapangyarihan. Salamat po sa iyong katapatan. Sabi mo, Diyos, sa Aklat ng Roma, lahat kami sinungaling. Pero ikaw, O Diyos, hindi mo po kayang magsinungaling. Salamat, Panginoon, sa kabila nung hindi namin katapatan sa iyo. Ikaw po, O Diyos, ay nanatiling tapat para po sa aming lahat. Kaya sa hapong ito, mapuno po kami ng kagalakan, ng kapayapaan, Panginoon, sa pakikinig po ng iyong salita. At muli, ma-assured po kami, magkaroon po kami muli ng kasiguraduhan, Panginoon. Ma-secured po kami ng iyong pag-ibig, Panginoon, at ng iyong katapatan. Salamat po, Ama, napakabuti mo sa lahat ng naririto. Dalangin ko po, kumilos po ng malaya ang banal na Espiritu at patuloy, Panginoon, yung Espiritu po ng pangunawa at karunungan ay ilagak mo po sa amin. Sama-sama po kami matuto at sama-sama po kami mapagpala at mapalakas ng iyong banal na salita. Salamat po, basbasan mong gawain ito, maparangalan ka, madakila ka sa aming kalagitnaan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayong maupo, palakpakan naman natin ng Panginoon. Amen. So, ang sarap lang po, makapakinig po ng mga patotoo ng katagumpayan. Amen? Na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Sapagkat yung topic po natin sa hapon pong ito ay God-given victory. Sabi po sa ating scripture kanina, si Jesus daw po yung nagbibigay ng tunay na katagumpayan. Amen? So, ibig sabihin, wala po tayong lahat dito kung hindi dahil sa tagumpay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Nagagalak po ako sa Panginoon kasi nakaraang Sunday, nung pinost si Pastor Gaylord yung video na nasa isang lugar lang po kayo, tumutulo po yung most ng lugar ito sa church. Tapos biglang may good news na dumating bago mag-anniversary. May namili ng yero, 16 pieces. Grabe po yung kagalakan ko sa Panginoon. Kasi ilang beses po ako nag-church planting na same case. Amen, na kapag umuulan po, na dapat ganito ang setup, nangyayari po, nasa isang sulok lang kami lahat dahil tumutulo din yung mga bubong. Buti nga kayo, may bubong kami noon, Luna. Tapos yung Luna, dahil sa katagalan ng panahon, amin po ba, nabubutas na siya. Amen? Pero nakita ko po sa mga panahon na yon, amen, na pagamat sa tingin natin ay napakahirap po ng ating kalalagay ng sitwasyon, pero alam niyo po, ang Panginoon hindi siya nagbabago sa atin. Amen? Tapat siya noon, ngayon at magpakailanman. Kaya naniniwala po tayo, deklarasyon natin dito sa lugar na ito, pagpalain yung puso ng taong ginamit ng Lord para maging maayos po yung lugar na ito. Pero naniniwala po ako, imumultiply ng Diyos yung blessing niya. Yung third floor na pinag-pray natin dito, ibubuhos ng Panginoon ng pagpapala. Amen. Ang mahalaga lang po kasi merong nagtanim, merong nagmalasakit. At yung buhay ng taong yun naniniwala po, kailanman hindi siya lilimutin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, yung God-given victory, hindi sa ating kakayanan. Sabi po ng Zechariah chapter 4 verse 8, verse 6, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord, says the Lord Almighty. Hindi po sa ating kakayanan o karunungan tayo magtatagumpay, kundi sa pamamagitan po ng Espiritu ng Diyos. Amen? Naniniwala ka bang sinasamahan ka ng Panginoon? O titigan mo yung katabi mo, mukha bang sinasamahan ng Diyos yan? Amen? Eh kung mukhang sinasamahan ng Diyos yan, eh lagi yan dapat. Amen? Dapat yung mukha niya laging nananagumpay. Hindi mukhang talunan. Amen? Hindi yung mukhang nalugi ba? Amen? Amen po ba? Kaya nga alam niyo po, dahil doon sa katagumpayan na ipinaranas sa atin ng Diyos o binigay sa atin ng Panginoon, alam niyo po, we have, yung tinatawag ko pong living hope, buhay po yung pag-asa natin. Amen, lagi ko sinasabi sa mundong ito, maraming false hope. Amen? Marami pong maling pag-asa na ibinibigay sa sanlibutan ito. Amen po ba? Pero sa harapan ng Diyos, lalo sa tagumpay na ibinigay sa atin ng Panginoong Yesus noong una pa man, meron po tayong buhay na pag-asa. Amen? Kung bakit nakagawang mag-testimony kahit nakaranas ng kasakitan. Kasi alam, masarap doon sa sinabi ni P.M. Sandra kanina yung, yung marinig niya, yung sabihin ng Panginoon, job well done, good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kaharian, samahan mo ang iyong Panginoon. Amen, sa kagalakan. Wow, hindi po ba lahat tayo mga mananampalataya, yun po yung inaasahan natin. Yun po yung inaasam-asam natin sa buhay na ito. Amen, hindi na po yung
lagi ko nga po sinasabi, hindi lang po dapat yung retirement yung pinaghahandaan natin. Amen po? Amen po? Hindi lang yung buhay sa mundong ito ang ating pinaghahandaan. Ang mas pinaghahandaan po natin ay yung buhay na walang hanggan. Amen? Dapat hindi na tayo na-allure o masyadong na-fascinate sa mga bagay na meron ng mundong ito. Dapat na nagbibigay sa atin ng iba yung kagalakan, yung mga bagay na paparating, yung mga bagay na inihahanda po ng Diyos sa atin pag dumating po yung kanyang paghahari. Amen po ba? Amen? Kaya kapag wala kang, like ko sinasabi to, kung wala kang bahay na umupahan ka, magalak ka kasi hindi ka pa nakatira sa ilalim ng tulay. Amen po ba? May bahay ka. Amen? Ako nga lagi ko kagalakan sa Panginoon. Alam niyo po, sabi ko, di baling wala akong bahay sa lupa, pero may mansyon naman ako sa langit. Amen? Kasi ngayon, kahit pagandahin mo yung bahay mo, pagtapos ng ilang panahon, maluluma at maluluma. Mamili ka ng bagong sasakyan ngayon, after 5 years, palyado na. Tama po ba? Amen? So, pero yung mga bagay na patungkol sa Panginoon, yung mga bagay na inihanda sa atin ng Diyos, yun yung eternal. Yun po yung magtatagal. Kaya kung meron tayo, dapat kinakapanabikan. Amen? At ikinagagalak ng puso natin, yun po yung mga bagay na inihahanda sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya huwag ka malulungkot kung wala kang pera. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka malulungkot kung wala kang pera ngayon. Pareho tayo. Amen po ba? Amen? Kung ikaw tandaan mo yun ha, sabi mo lagi, kung huwag ka malungkot dahil wala kang pera kasi pareho tayo. Amen po ba? Amen? So pareho tayong magalak sa presensya ng Panginoon. Amen po, palakpakan naman natin ang Diyos. At isa pang maganda dito, sabi po ng Romans chapter 8 nating nabasa kanina, lahat po ng bagay ginawa na ng Panginoon para sa atin. Amen? Yung bagay na hindi natin kayang gawin, ginawa po yun ng Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, ano ba yung bagay na hindi pa kayang ibigay sa atin ng Diyos? Yung pinaka-imposibleng bagay ginawa niya. Yung Diyos, nagkatawang tao para sa ating lahat. Imposible? Titigan mo yung katabi mo. Ikaw ba, papayag ka, mamatay ka para sa kanya? Titigan mo yung katabi mo. Aba, hindi, pastora. Tama ba? Tama. Sabi na aklat ng mga awit, sino ako, Panginoon, para mahalin mo? Amen? Sino ako, Panginoon? Amen, para iligtas mo. Titigan mo yung katabi mo. Naniniwala ako, hindi mo bibigay ang buhay mo para sa katabi mo. Amen, si Erica, mamamatay ako para kay Erica. Hello. Amen po ba? Amen. Pero salamat sa pagsundo sa akin kanina. Naramdaman ko parang special ako eh. Oh, may PSG ako, Pastor Security Guard. Di ba, may meeting na yung PSG. Next time ulit sa ganyan ulit tayo Oo, tandaan nyo, lagi ay susundo sa akin kahit sa upper nagbakulaw Okay. No, next time, may red carpet. Amen. So lahat daw po ng bagay, ginawa na ng Panginoon sa atin. Ano pa ba yung hindi niya kayang ibigay para po sa atin? Kaya kapag iisipin mo, para bang ang hirap ng buhay, ang hirap ng aking sitwasyon, parang wala po akong pag-asa, alalahanin niyo po yung preaching na to. Amen. Alalahanin niyo po yung word niya sa Romans chapter 8. Ginawa na po ng Diyos ang lahat para sa iyo. Amen. Kaya walang imposible, walang bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin. Amen? So yung tema po natin ngayon is how to experience God-given victory. Kung ginawa na po natin ng Diyos ang lahat, bakit pastora ganito yung nararanasan ko? Bakit parang hindi ako masaya? Bakit parang hindi ako buo? Amen? So may mga sikreto pong itinuro sa atin ng Romans chapter 8 sa panulat po ni Apostol Pablo para na sa ganon, yung tagumpay na nung una pa man, amen, ay binigay sa atin ng Panginoong Yesus, lubusan po nating maranasan. Amen? Lubusan po nating maranasan. Number 1, how to experience God-given victory. Number 1 is, we need to trust God. Kailangan daw po yung ating pagtitiwala. Buo. Sabi mo sa katabi mo, buo. Alam niyo po, ayon ng Diyos ng kalahati. Yung kalahati nagtitiwala, Lord, naniniwala naman ako, kaya lang. Yung mga ganun. Hindi po ba yung, ay pagkakatiwala mo sa Diyos yung kalahati, ikaw ang bahalang gumawa. So, hindi siya buo. So, ang gusto po ng Panginoon, sabi niya, buo at lubos na pagtitiwala sa harapan ng Diyos. Ang tanong ko po sa inyo, amen? Sa simula po, madali magtiwala. Pag sinabi ni Pastora Jo ngayon, magtiwala ka, mamaya kakain ka. Naniniwala po kayo kakain kayo? Mamaya kakain kayo, naniniwala kayo? Bakit? Kasi anniversary ko eh. Amen po ba? Kaya lang tayo kakain tayo mamaya. Kasi si Mother Trini, kaya nahuli, may dalang Tupperware na malaki. Tingnan natin kung ano yung laman nun. Kailangan special yun kasi na-late siya. Amen po. So sabi doon, hanggang kailan tayo? Ang
Ang tanong naman po kasi is, hindi kung nagtitiwala ka o hindi, kundi hanggang kailan tayo magtitiwala. Hanggang kailan tayo maghihintay. Hanggang kailan tayo kakapit. Amen? Yung pagtitiwala natin sa Diyos, good for 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, 10 years. Amen? Ang hamon po sa atin ng Diyos, habang may hininga, magtiwala tayo sa Panginoon. Hanggat wala kang nakikita, amen po ba? Hanggat hindi mo pa nakikita, yung plano ng Diyos para sa iyo, huwag kang titigil na magtiwala. Amen? Kahit parang napaka-imposible. Alam niyo po kami, may testimony kami family ulit. Nagagalak po kami sa Panginoon. Kasi yung hipag ko po na kapatid ni Pastor Jeff, Pastora Kay, 10 years po na nagpe-pray kami. Simula nung kinasal sila, nalaman namin na si Pastora Kay meron siyang sakit na PCOS. So ilang OB-GYN na po yung kinonsult nila. At sinabi talagang mahihirapan po siya magbuntis. So dumating po sa panahon na nagkaroon po ng false pregnancy yung hipag ko. At nakita ko po talaga paano siya nalungkot. Amen? Pero natuwa ko doon sa attitude ng kapatid ko, si Pastor Jeff. Ang tanong niya lang sa asawa niya kay Pastora Kayo, bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Ibang klase magmahal ang mga pastor no? Ibang klase magmahal ang mga pastor. Kaya, brother Ray, parang pampastor ang pagmamahal mo, Amen? Tender loving care, tender love. Alam niyo po, dumating. So, yung aking hipag ay na-lift yung kanyang spirit. So, sumaya siya. Amen? Dahil doon sa nangyari na false pregnancy. Alam niyo po, nung nakaraan Tuesday, dinala siya sa James Gordon. Amen? Dahil nagsusuka, nahihilo, matindi yung pagsusuka, matindi yung pagkahilo. So, alam namin lahat na UTI yon. Kasi ilang beses na po nangyari sa kanya, same symptoms. Ang laging findings ng doctor ay UTI. Pero alam niyo po, na-miss kami noong Tuesday ng gabi. Last Tuesday lang po. Amen? Sabi nung kapatid ko, dahil kasama siya, sabi niya, pag-pray mo si Ate Kay, dito kami sa James Gordon. Sabi ko, bakit? Matindi na yung panlulupay-pay dahil sa matinding pagkahilo at pagsusuka. Sabi nung kapatid ko. Sabi ko, sige, pag-pray namin. Tapos may sabi niya, kukuha na siya ng dugo tsaka sa ihi, tapos pregnancy test. Tapos nagulat kami, sabi ko, ba't pregnancy test? Sabi ko gano'n. Hindi, basta bago daw painumin ng kung ano-anong gamot, i-pregnancy test muna. At alam niyo po, na-amaze kami. 2 pregnancy test yung ginawa sa kanya, pareho po positive. Amen? For 10 years. After 10 years, amen, tinupad po ng Diyos yung aming panalangin. Amen? At ito nakaka-amaze. Kasi yung baby po, magpo-4 months na siya next week. Nang hindi namin alam, wala kaming idea. Yung hipag ko, hindi siya dumaan sa panahon ng pag-release. Sabi ko, napakapalad mo. Kasi ako nagbubuntis ako kay Jaira. Yan, dyan ako hirap na hirap, gumagapang po ako. Si Pastor Gaylord, ayaw ko siyang maamoy na mabango. Gusto ko yung mabaho siya. Oo. Totoo po, pag ayaw ko ng amoy ng downy. Ayoko ng amoy ng pabango, lahat ayoko. Ayoko ng amoy ng sinaing, ng amoy ng prito, ng amoy ng bawang. Kapag nakaamoy po ako ng ganun, wala na, maghapon na akong Kaya sabi ko sa hipag ko, napakapalad mo. Dahil hindi mo alam na buntis ka, hindi ka naglihi. Sabi ko sa kanyang ganon. 4 months naman, next week po, 4 months na siya. Amin po, mag 16 weeks na Di 4 months na po yun, di ba? Kaya September po yung due date ng aming kapatid, yung aking hipag na si Pastora Kay. Alam niyo po, nakaka-amaze sa Panginoon. Kasi alam niyo po, minsan tayo, yung ating mga panalangin na idinulog sa Panginoon, minsan itinigil mo nang ipag-pray. Tama po ba? Di ba, minsan napapagod na po tayo ipag-pray. Yung mga bagay na gusto natin sa harapan ng Panginoon. Kasi para bang walang nangyayari. Amen. Pero ang Diyos, yung katapatan niya, kahit ikaw, nakalimutan mo na yung prayer mo. Pero ang Diyos, hindi niya pala kinakalimutan yun. Amen po ba? Palakpakan niyo naman ng Panginoon. Amen? Kaya ang hamon po sa atin ng Diyos, sabi niya lahat ng bagay posible. Kasi ginawa niya na ang lahat para sa atin. Ang kailangan lang po natin ay magtiwalang lubos sa Panginoon. Titigan mo ulit yung katabi mo. Magtiwala ka sa Panginoon, kamo. Amen? Amen po ba? So sabi po doon, sabi na sa atin kanina, meron bang hindi kayang ibigay ang Diyos sa atin? Wala. Amen, kung ang pinoproblema mo lang ay, afam pa rin ba yan? Hanggang ngayon? 10 years, Mother Trini, mag-wait ka pa ng 10 years. Baka dumating na siya. Ang mahalaga doon, naghintay. Amen po ba? Amen, sabi doon, meron bang bagay na hindi kayang ibigay sa atin ng Panginoon? Kung pinoproblema mo lang 1 kilong bigas, tapos namumuryot ka na, para bang sinabi mong ang hina ng Diyos mo.
Amen? Kung sa halagang 1 kilong bigas. Amen? Natoterete ang isip mo. Para bang sinabi mo, walang kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa buhay mo. Amen po ba? Amen? Oh. Sabi niya, ginawa niya binigyan niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Ano yung bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin? Isipin niyo na po yung pinaka-imposible. Kayang ibigay yun ng Diyos. Amen? So sabi doon, kailangan nating magtiwala. Alam niyo po, sabi ng aklat ng Roma, kaya sinabi ko ngayon sa prayer natin, lahat tayo sinungaling. Titigal mo yung katabi mo. Sinungaling yan, sabi ng scripture. Amen? Kaya huwag ka maniniwala. Pag sinabi niya, saan ka na? On the way na. On the way pa lang sa CR yun. Magpe-prepare. Kaya po si Pastor Gero, nag-chat ako kay Pastor Gero, saan ka na? Sabi niya, on the way na. Hindi ako papayag na chat, tumatawag ako. Para patunayan. On the way na sa puso mo. Amen? Kasi hindi ako naniniwala sa salitang on the way. Kaya kailangan tatawag talaga ako para makita ko. Pag nakita ko, wala pa. O sige, pababa na ako. Yun naniniwala na ako dahil nakita ko na. Amen? So, tatandaan niyo po yung sabi ng Scripture Romans, chapter 5. Lahat tayo sinungaling. Amen? Pero ito ang masaya. Amen? Ito nakakagalak. Ang Diyos, sabi niya, hindi niya kayang magsinungaling. Kung meron may isang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos, yun ay yung baliin ng kanyang mga pangako at magsinungaling sa atin. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen? Minsan dahil wala tayong nakikita, akala natin walang ginagawa ang Diyos. Pero mali po tayo. Sabi po na aklat ng Isaiah, kahit doon sa ilang, alam niyo po ilang? Disyerto. Kayang magpabukal ng Diyos ng tubig. Kaya niya magpadaloy ng ilog. Ibig sabihin, kahit gaano kahirap yung sitwasyon mo, sa tingin mo napakahirap, napaka-imposible, para bang sarado ang lahat ng pintuan ng pagpapala. Pero kaya ng Diyos, amen, from nothing, magpabukal, amen, mag-provide sa biyaya ng Panginoon. Hindi po naranasan namin yan. Amen, nung dalaga pa po ako noon, pero ma-share ko lang po sa inyo. So, full-time po kami, nila Pastor Jeff, nila Pastor Tess. Ano po nakakatuwa sa Panginoon? Kasi mama ko po, nag-reflex. Ano po reflexology? Sa pinag-aralan niya yung, kasi Pastor Tess po, hindi siya pwedeng uminom ng gamot dahil allergy siya sa maraming gamot. So, lahat ng kanyang ay natural. Okay? Natural. Kaya kami magkakapatid, hindi rin kami sanay uminom ng gamot. Amen? Puro kami natural yung pinapainom sa amin ni Pastorates. Alam niyo po nakakatuwa sa Panginoon. Kasi pag kailangan po namin, sabihin namin, may hayo ko. Amen? Pero walang budget. Nakakatuwa po kasi biglang may tatawag sa amin. Pastorates, ganon. Pagpapatherapy daw po si mama ko, ganyan. Amen? So, ang nangyayari, na-miss kami sa Panginoon. Kasi nagpe-pray kami sa Lord ng panghayo. Amen? Especially kami dalawa ni Pastor Jeff. Amen? Ang ginagawa ng Panginoon, meron nagkakasakit. Amen po ba? May inaatake ng high blood. Amen po ba? Amen? Pero nakakatawa doon, pupunta ni Pastor kasi babayaran siya, di po ba? Alam nyo, after niyang i-therapy, gumagaling naman eh. Amen po ba? Pinapagaling ng Panginoon. Amen? O di meron na kaming panghayo. Meron pa kami naranasan na sabi ko, nag-pray ako, Lord, kahit 1 kilong bigas lang. Kasi wala si Pastor Tess. Amen, yung mga kapatid ko, malilit pa sila Pastor Joshua, malilit pa. Sabi ko, Lord, kahit 1 kilong bigas lang po, Panginoon. Alam niyo po, nagulat ako, may kumakatok sa pintuan ng bahay namin. Ito, tinuturo ko lagi yung paraan ng pagkatok. Kapag mabilis yan, huwag mo kagad bubuksan. Bakit? Mangungutang yan eh. Oo. Pero pag mabagal ang katok, blessing yan, buksan mo agad. Pero kapag nagmamadali, naku, mangungutang yan. Oo, problema yan. Talagang nagmamadali. Pero pag blessing, tahimik na pagkatok yan. Amen? Buksan mo agad. Amen? Ano mag-work ako, may kumatok sa amin. Amen? Alam niyo po, yung prayer ko, 1 kilong bigas, ang ginawa ng Diyos, 1 kaban. Palangpakan niyo ang Panginoon. Amen po ba? 1 kaban. Amen? So, ang kailangan mo lang gawin ay talagang magtiwala sa Panginoon. So, alam niyo po, marami pa akong testimony. Amen? Dahil for 19 years na po ako nagpapastor sa biyaya ng Panginoon. In a full-time ministry. Pag sinabing full-time po, wala po akong sahod. At never po ako nagtrabaho. Pero hindi po ako ginutom, ni pinabayaan ng Panginoon. Amen. Up to this time, pag meron po akong kailangan, hindi ko po inuunang sabihan yung asawa ko. Kasi sasabihin niya rin naman sa akin, wala din. Di ba? So, wag ka na magsabi sa kanya. Kanino ko po sinasabi? Sa Panginoon. Yes.
Kasi sabi ng Lord, huwag mo sabihin, hindi naman sinabi ng Lord na pag manalangin ka, sabihin mo sa asawa mo ang pangangailangan mo. Hindi naman gano'n sinabi ng Diyos. Pag meron tayong kailangan, kayo naman sasabihin sa Diyos. Kaya alam nyo po, pag nalalaman niya, nagka-testimony ako, na nag-pray ako ng ganito, may natanggap ako, na-receive ko yung pinag-pray ko, ang una po nagagalak siya. Yun, answered prayer tayo. Oo. Bakit? Kasi hindi siya na problema. Amin yung pangangailangan ng asawa niya, pinrovide ng Panginoon. Amin po ba, minsan nagpaparinig na ako, parang ganda ka mo ng ganito. Nagpaparinig lang ako, pero wala mo na ako makuha sagot. Oo. Kaya, kaysa magparinig ka, sabihin mo na lang sa Diyos. At ma-amaze siya, oh, talagahan, may nagpala sa'yo, may nagpala sa akin. Ma-amaze na lang siya. Amin po ba? Oh, palakpakan niya naman ng Panginoon. Amen? Kaya ang kailangan mo lang gawin, magtiwala. Amen? For 19 years. Amen? Sinustain po ako ng Panginoon. Hindi po ako pinagkulam ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kaya rin gawin ng Diyos sa iyo. Alam niyo po, nung naglingkod ako sa Diyos, ang fear ko noon, ang takot ko, kaya naunawa ko sa ating Marisol yung nakaraan na umiiyak siya nag-testimony. Hindi ko alam kung umiiyak din siya nag-testimony dito. Sabi ko nga, buti siya, 2 buwan lang umiyak. Ako 2 taon na akong umiyak sa Panginoon. Why? Second year college po ako nung nalaman ko yung panawagan ko sa Diyos. Tinatawag ako magpastor. And during that time, we are in the moment of matinding bankruptcy. Lahat po ng negosyo ng pamilya namin na bankrupt. Amen? Na broken family po kami. Iniwan sa amin ng tatay ko puro utang. Amen po. So walang hope. Tapos yung mga kapatid ko, lalo yung bunso, si Pastor Josh, nung malapit na ako graduate, amin pinagkakarte na sa lugar namin. Yehey! Mag-a-abroad si ate ko, pupunta ng Australia. Magpapadala ng dollar, magpapadala ng balikbayan box kasi sa lugar po namin, sa totoo lang. Amen. Naging lang kami. At tagapanood kami sa mga kapitbahay namin na every month may dumarating na balikbayan box, yung LBC, FedEx. Amen? Kami lang po yung walang tinatanggap na ganun. Kaya yung kapatid ko, nung nalaman niya graduate na ako, malapit na akong graduate, yun yung pinapangalandakan niya sa lahat. Graduate na si ate ko, pupunta siya ng Australia, magpapadala siya ng dollar, marami na kaming chocolate. Sabi ko sa Panginoon, sabi ko, madudurog ko yung pag-asa ng kapatid ko. Amen, kaya yung pag-iyak ko, hindi 2 araw o 2 buwan, 2 taon kong iniiyak sa Panginoon kung anong gagawin niya. Amen? Pero sa biyaya po ng Diyos, pwedeng nabigo ko yung pangarap ng mga kapatid ko, pero hindi sila binigo ng Diyos. Amen? Yung fear ko na baka hindi sila makatapos ng pag-aaral, lahat po yun. Lahat ng pangamba at takot ko, binura pong lahat ng Diyos yun. Amen? Kasi iniahon po kaming muli ng Panginoon. Higit na maganda kesa noon. Palakpakan nyo ang Diyos. Amen? Higit na maganda kesa noon. At ang kinagagalak ko pa sa harapan ng Diyos, amen, dahil hindi ko tinulungan ng Diyos para tulungan sila. Amen, yung mga kapatid ko, naglilingkod din sila sa Panginoon. Kasi sila mismo, amen, naniwala sila hindi dahil sinabi kong mabuti ang Diyos, kundi sila mismo naranasan nila na mabuti ang Diyos. Amen, nakikita ko po yung mga kapatid ko, naawa ko nun. Kasi yung kapatid ko isa si Joey, sa ama siya nag-aral. At sobrang taas ng tuition fee. Tapos hindi pwedeng mag-promissory note. Amen, nakikita ko yung kapatid ko lumuluhod sa madaling araw. Humihingi siya ng financial na pagpapala sa Diyos. Alam niyo, imbis na kaawaan ko yung kapatid ko, dahil umiiyak siya, lalo pa akong nabibless. Bakit? Kasi yung sitwasyon namin, ang nagturo sa kanila, lumapit ng totohanan sa Panginoon. Amen, kayo mga kapatid ko po, mga tither yun, mga givers sa church yun. Amen? Kasi naranasan po nila, amen, nung walang-wala kami, tinulungan sila ng Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi, pag tinulungan ka ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, pag tinulungan ka ng Diyos, pagpalain mo rin ang kanyang gawain. Palakpakan natin ang Panginoon. Baka nasa inyo po yung hollow block sa kasemento. Na sinasabi ni Pastora Marisol kanina. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang may semento yan, tsaka may hollow blocks yan. Pastora, mukhang wala pa. Meron na, Let us declare na meron. Buhangin lang daw meron. At least may buhangin na. Amen po ba? Amen? Alam niyo po, amen, si Propeta Elijah, 3 taon hindi umulan sa Israel. Amen? Anong ginawa ng Panginoon? Pag hindi umulan, anong meron? Tagtuyot. Pag meron tagtuyot, anong kasunod? Taggutom. Pero sabi doon, nagpadala ang Diyos ng uwak para ibigay yung kanyang pangangailangang pagkain sa araw-araw. Nung natapos yung tungkulin ng uwak, anong ginawa ng Diyos? Pinapunta si Elijah, saan? Sa isang balong babae sa bayan ng Sarepta. Sana ko yung babaeng pinagdalhan sa kanya mayaman. Kaso sabi doon, pulubi, mahirap.
Amen? Kung ikaw si Elijah, at sabihin sa'yo, Mother Trinity, pumunta ka sa lugar na yon. Tapos makita mo yung bahay. May mukha pa akong may kakainin dito sa... Amen po ba? Amen? Si Elijah ganun eh. Pinapunta siya doon sa lugar na walang kakayanan. Sa pamilyang walang kakayanan para tulungan siya. Pero nakita natin doon, sumunod si Elijah, nagtiwala siya sa plano ng Panginoon. Amen po ba? At doon naranasan, pinagpala si Elijah, pinagpala yung pamilyang pinuntahan niya. Amen po ba? Amen? Kaya nga po napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon. Lagi niyo pong naririnig o nababasa sa Facebook, sinasabi nila, trust the process. Oh, alam niyo po ako sinasabi ko lagi, embrace the process and trust God. Hindi yung proseso ang pagtitiwalaan mo. Ang pagkakatiwalaan mo, ang Diyos. Yakapin mo, amen, yung proseso kung saan ka dinadala ng Panginoon, para sa iyan, para sa ikabubuti mo yan. Amen po ba? Pero ang pagtitiwala, amen, ilalagak mo lang sa Diyos. Ang buong pananampalataya, ibibigay mo lang dapat sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Kaya nga po mahirap yung ating sitwasyon ngayon. Marami tayong alalahanin, marami tayong bitbitin. Amen? Alalahanin mo, ang gusto ng Diyos, lubos kang magtiwala sa Kanya. So, palakpakan naman natin muli ang Panginoon. Amen? Pangalawang bagay na gusto ituro sa atin ng Diyos. Ano yung una? Trust God. Pangalawa, remain in His love. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sabi doon, meron ba makapagwawalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sa sagot ay, wala. Wala. Si Brother Randy, mahal na mahal ng Diyos ko. Amen? Di ba din ng single? Basta may Lord. Amen po ba? Kaya nga sa mga Kristyano, hindi uso yung SMP. Samahan ng malalamig ang Pasko. Hindi uso yun. Di ba na uso? Hindi uso atin yun. Kaya pag Pasko, Mother Trini, huwag ka malulungkot. Amen po ba? Alam niyo po, nakakatuwa ang pag-ibig ng Diyos. Di po ba? Alam niyo po, nung nakakilala ako sa Panginoon, nasa gitna po ako ng brokenness, matinding brokenness. Kasi nga po naghiwalay yung parents ko. Amen? So, ibig sabihin, dumating po ako sa punto na hindi naman sa hindi ka naniniwala sa pag-ibig, kaya lang kina-question mo yung ganung bagay. Because naranasan mo na mabetray. Naranasan mong mabetray. Pero alam niyo po, nung unang attend ko sa church sa Centro, March 3, 2002, yun yung unang attend ko po sa Mother Church natin sa Centro. Nung una, sabi ko, ay, di na ako babalik dito. Kasi na-alienan ako eh. Alam mo yung so, tumatawa sila, mamaya umiiyak. Sabi ko, ay, hindi na ako babalik dito para silang kakaiba. Amin, di ka sanay eh, di ba? Napalakpakas, bawat sabi ng pastor, amen, hallelujah. Introvert po ako, tahimik akong tao. Ibig sabihin, pag ganitong gawain, nasa likod lang ako. Amen? Kaya wag kayong ma-open sa akin kung hindi ako nag-open ng conversation kasi talagang ganun po yung aking personality, ano? Amen? Buti nga, nag-match kami ni Pastor Gaylord kasi siya yung madaldal. So, fronta. Okay? Amen? Alam niyo po, nung una, sabi ko, hindi na ako babalik dito. Pero ang lakas po ng conviction ng Panginoon na bumalik ako. So, the following Sunday, bumalik ako. Amen? At doon ko naranasan yung pag-ibig ng Panginoon. The second time around. Amen? Sabi ng pastor, sabi niya, kahit anong kalagayan mo, kahit sino ka pa, kahit gaano karami yung pagkakamali, pagkakasala mo sa harapan ng Diyos, tandaan mong mahal ka niya. Alam niyo po yung sinabi ng pastor na yun, na tandaan mong mahal ka ni Jesus. Alam niyo po, para siyang patalim na tumusok sa puso ko. At lahat po ng sama ng loob, lahat ng bitterness, lahat ng galit puot sa puso ko, that time, inalis lahat ng Panginoon. Ang naramdaman ko yung sobrang kagalakan kasi meron palang nagmamahal sa akin ng totoo. Amen po ba? Amen. Kaya pag tinatanong kami ng anak namin, Mami, bakit ka nagpastor? Sinasabi ko lagi, kasi naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos. Sa daddy niya, Daddy, bakit ka nagpastor? Kasi naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen? Alam niyo po, ito yung tunay na definition ng love. Amen? Romans chapter 5 verse 8. Favorite verse ko po to. Ang sabi ng Diyos, habang tayo ay makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Amen? Ibig sabihin, hindi tayo minahal ng Diyos noong kapanahon na kaibig-ibig ka. Titigan mo yung katabi mo kung kaibig-ibig yan. Titigan mo. Kaibig-ibig ba yan? Parang hindi, di ba? Diskumpiyado ka. Di ba? Oh. Kapag nagliligawan kayo, lahat ng good ipapakita. Pero pag nagsama na kayo, naku, lahat na ng pangit, yun ang nakita mo na. Nabubura na lahat nung legit.
Di ba? Pero habang nagliligawan pa lang, talaga namang mahinhin. Pero pag sa bahay pa, talaga namang lantak o lantang. Di ba? Yung lalaki, ang gwapo. Yung pala, isang linggo kung di maligo. Yung mga ganun. Di ba? Oh, lahat na ng pangit lumalabas. Pero alam niyo po ang Diyos, hindi niya tayo minahal. Tandaan niyo po ito ha. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo minahal ng Panginoon nang tayo ay kaibig-ibig. Minahal at tinanggap tayo ng Panginoon nung panahon hindi po tayo kaaya-aya. Walang bagay na makitang mabuti sa atin. O, pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Amen? Kaya alam niyo po, nung nakita ko, naranasan ko yung pag-ibig na yun ng Panginoon, hindi na ako umalis sa Kanya. Amen? Simula noon, March 3, 2002, hanggang sa panahon ngayon. Amen? Nagpapatuloy tayo sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, kapag meron ako mabibigat na sitwasyong pinagdadaanan, amen? Pag may mga bagay po akong sitwasyon na mabigat na pinagdaraanan, alam niyo po, ano nagpapalakas ng loob sa akin? Ang pag-ibig ng Panginoon. Ang lagi kong dinadeklara sa buhay ko, Lord, alam ko pong mahal mo ako. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Alam niyo po, nung mag-aasawa ko, oo. So, hindi ko pa inaasahan si Pastor Gaylord yung mapapangasawa ko. Amen? Kasi, ang pangarap ko mapangasawa, Malapiolo Pascual. Ha? Pero sabi niya gano'n, mas gwapo daw siya kay Piolo. Amen? Hindi po, kidding aside, ano? Iba yung perception ko na mga pangasawa ko. Si Pastor Gaylord that time, hindi pa siya pastor. Kaya ako, malayo yung hinagap ko na siya ang mapapangasawa ko. Pero alam niyo po, nung gabi na kailangan ko magdesisyon, no? Kailangan ko magdesisyon. Amin po ba? Alam niyo po, sabi ko sa Panginoon, Lord, isa lang yung prayer ko. Isa lang yung pinag-pray ko sa Diyos nung gabing yon. Sabi ko, kasi lahat nung hiningi ko sa panalangin, silently, nag-prayer and fasting kami 10 days. Sabi ko sa Panginoon, in my heart, walang lumabas na word sa bibig ko. Talagang ako at ang Diyos lang ang nag-usap, walang nakakaalam na kahit sino. Sabi ko, Lord, ipakilala mo po sa akin yung mapapangasawa ko bago matapos ng October. Alam niyo po si Pastor Gaylord nagtapat October 30. So naghahanap pa ako, baka meron pang ibang magtapat. Kasi meron pang October 31. Oh, wala. Wala. So sabi ko sa Panginoon, Lord, talagang siya po. Alam niyo po, sabi ko meron pa ako isang deal sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kapag ito, sinabi ko kay Bishop Ross. Kasi parang tatay ko po si Bishop Ross eh. Amen? Talaga super close po kay kala Bishop Ross, kala Mami Glo. Sabi ko, pag sinabi ko to kay Bishop Ross, at sinabi ni Bishop Ross na anak, hindi siya ang kalooban sa ng Panginoon. Sabi ko sa Lord, hindi ko po siya i-entertain. Amen? So, ibig sabihin, busted agad. Wala nang ligaw-ligaw. Busted agad. Alam niyo po, nung sinabi ko kay Bishop Ross, sabi sa akin ni Bishop, kailan ang kasal, anak? Nagulat ako. Ang kasal agad. Tapos kinausap siya. Lakas din ang loob niya. Kinausap niya si Bishop Ross. Alam niyo, that night, na lahat ng aking prayers ay napakalino ng confirmation galing sa Panginoon. Pero ako may agam-agam pa rin ako sa puso ko because hindi naman kami close. Kilaban ako na eh. Sobra. Oo. Kakaba ka ba, di ba? Pag dumarating sa pasok, kinakabahan ka, di ba? No. Alam niyo po, sabi ko lang sa Panginoon, Lord, alam ko pong mahal na mahal mo ako. At alam kong hindi mo ako ipapahamak. Sa tingin niyo po ba, ipinahamak ako ng Diyos? Parang sila, diskumpiyado. Naniniwala po akong hindi po ako ipinahamak ng Panginoon. Amen? Kaya ako ang foundation ka lagi kapag alanganin, may desisyon na kailangan kong gawin at parang tingin ko parang mahirap yung desisyon na aking gagawin. Halay ko lang sinasabing, alam ko Panginoon, mahal mo ako. Hindi mo po ako pababayaan. Amen? Sabi ng ating nabasa kanina, meron ba pwede magwari sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang sagot po ng Diyos, wala. Kahit ang kamatayan, ang kahirapan, ang kagutuman, ang kasakitan, walang makapagwawalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Mapalakpakan naman natin ang Panginoon. So papansinin niyo po ito. Amen? Ang pag-ibig po ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? Sabi po doon, bakit nararanasan natin ang biyaya at kahabagan ng Panginoon? Bakit merong kaligtasan? Amen? Bakit merong buhay na walang hanggan? Ang sagot po ay dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? Bakit ang Diyos nagpadala ng mga lingkod niya? Kung tutuusin, sino ba kayo? Paano ba namin kayo? Tama po ba? Naisip niyo po ba yon? Amen? Yung pastor niyo, ang kulit-kulit. Tama ba? Kasi kami ng anak ko, minsan naiinis na rin sa kanya eh. Oo. Sobrang kakulitan. Oo.
Minsan nasabi ko sa kanya, Daddy, ang tanda-tanda mo na. Kasi ako seryoso po akong tao. Siya hindi. Parang ganun. Oo. Amen? Kaya kahit yung anak namin, Daddy, kapag nakikita na siya, naku, tatakbo yun. Oo, kasi kakagatin niya, aasarin niya. Di ba nakakaasar din minsan, di ba? Pero salamat sa Diyos kasi merong pastor po na nagtiyaga sa inyo. Bakit? Kasi naranasan niya unang pag-ibig ng Diyos, ang gusto niya maranasan din ninyo. Salamat, di ba? Kasi hindi niyo naman siya kilala. Amen. Pero nagpunta sa inyo, kala nyo, kakilala nyo matagal na panahon, di ba? Nag-request pa. Isa hinahayuan nila sa kabalan ngayon. Baka pwedeng may pansit. Oh, pansit naman. Pero may hipon. Oh, may hipon pa. Nag-request pa. Pwede po ba yung may hipon na sahog? Oh, palain mo yun. Amen. Yun ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. Nagpadala siya ng mga tao magmamalasakit sa atin. Ako lagi ko sinasabi, kaya forever grateful po ako sa this fellow family dahil ginamit talaga sila ng Panginoon para kami makakilala sa Diyos. Maranasan namin ang kanyang pag-ibig at biyaya. Amen. Kung bakit merong langit? Dahil mahal ka ni Jesus. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Amen. So sabi po ng aklat po ng ng Malakay, kung paanong ang Diyos ay hindi nagbabago. Malakay, sabi niya, the Lord, I do not change. Akong si Yahweh, hindi ako nagbabago. So is His love. Amen. Kung paano ang Diyos ay hindi nagbabago, ang kanyang pag-ibig hindi rin nagbabago. Bakit? Sabi ng 1 John, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya maaasahan natin ang pag-ibig ng Diyos, tapat at totoo. Kung yung pag-ibig ng asawa mo, parang palitaw, minsan mahal ka, minsan hindi. Amen po ba? Amen po ba? Amen? Pero ang Diyos, consistent, hindi nagbabago. Mahal ka niya noon, ngayon, at magpakailanman. Palakpakan naman natin si Lord. Yung mga single dyan, kinikinig na kayo sa Panginoon, naniniwala ako. Hindi na kayo maghahanap ng afam. Amen po ba? Dahil, ito? Amen. Talagang pag napuno po kayo ng pag-ibig ng Diyos, ito lang masasabi nyo, wala ka nang hahanapin pa. Pumalakpakan mga single. Woo! Amen? Pero ito lagi ko po sinasabi, bagamat ang pag-ibig po ng Diyos ay para sa lahat. Pero ang pagpili na tanggapin ang pag-ibig niya, it's your decision. It is our choice. Pero ngayon, hinahamon ko po kayo, piliin nyo ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Kung pipili na rin lang kayo, pag-ibig na ng Diyos yun. Amen? Kasi ang Diyos, hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Mamahalin kanya sa anumang panahon. Kahit na magka-wrinkles ka na dyan. Amen po ba? Kahit pumangit ka na, maubos lahat ng ngipin mo, bumaho ka. Amen po ba? Amen? Ang Diyos mananatiling nagmamahal sa iyo. Siyempre, pag hindi ka na makaligo mag-isa, babaho ka talaga. Love ka pa rin ni Lord. Amen? Sabi kasi ng Isaiah, hanggang sa pagputi ng ating buhok, amen? Ang Diyos ang makakasama natin. Kaya yung kasama kang tumanda, hindi lang sa asawa dapat kinakanta yun, pati sa Panginoon. Palakpakan naman natin si Lord. Pangatlo, na gusto ituro sa atin ng Panginoon. How to experience God-given victory. Una, lubos na magtiwala, trust God. Pangalawa, manatili tayo sa kanyang pag-ibig. At pangatlo, amen? Live in victory. Walk through it. Isa pamuhay daw po natin yung tagumpay. Amen? Amen po ba? Dapat ang mga Kristiyano hindi mukhang Biyernes Santo. Amen? Dapat ang mga Kristiyano lagi nagagalak sa Panginoon. Isang magandang ngiti nga dyan, mga kapatid. Si Brother Randy, pinipigilan yung kagalakan. Sige lang, brother, ilabas mo, Brother Randy. Ilabas mo. Amen? So, ano po sabi ng 1 John chapter 5, verse 5? Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya ni Jesus, ang anak ng Diyos. Kung ikaw pala ay sumasampalataya kay Jesus Christ, na siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos, sabi doon ng scripture, tayo ang tunay na matagumpay. Alam niyo po, hindi ko makakalimutan ito, yung sinabi ng isang bishop. Sabi niya, ang tunay na kabiguan ng tao ay hindi yung makamtan niya, yung mga bagay na meron ang mundong ito. Amen? Ang tunay na kabiguan ng tao, amen, ay hindi niya malakaran yung layuning ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya yung tagumpay po, hindi yan nakabase sa mga material na bagay. Amen? Yung mga unang alagad, nagkaroon ba sila ng malalaking property dito sa mundo? Hindi. Amen? Pero makikita natin, sinabi sa kanila ng Diyos na they are heroes of faith. Amen? Mga bayani sila ng pananampalataya.
Amen? Sabi na Apostol Pablo, wala akong pagmamayari sa mundong ito, pero nasa akin ang lahat ng bagay. Alam niyo po, nung nagpastor ako, nung nabasa ko yun din po ang kiniklaim ko sa sarili ko. Wala akong pagmamayari sa mundong ito, pero nasa akin ang lahat ng bagay. Alam niyo kung bakit? Kasi pag meron akong kailangan, mananalangin ako sa aking Ama. Amen, sa Diyos. At nagugulat ako, pinuprovide lahat ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Kaya kailangan lang natin lakaran. I-claim mo. Amen, yung tagumpay na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Ako natutuwa ako dito sa mga tag-upper nagbakulaw. Yan kay PM Erica, kay Geraldine, kay Jen. Kasi noong unang panahon po ang mga asawa nito, yun o kalaban nila yun. Yun, yung pastor na yan. Tapos si Wilson. Ayun o. Amen? Alam niyo po, naawa ako sa mga babaeng ito. Kasi inaaway sila ng mga asawa nila. Doon kayo sa pastor nyo. Andun na naman kayo sa pastor nyo. Ginaganon sila ng mga asawa nila. Alam niyo po, ang hamon lang namin sa kanila, magpatuloy kayo sa Panginoon. Amen po ba? O, salamat sa buhay ng tatlong ito. Akin ang aking mga PSG. Amen? Yung kanilang mga asawa, kasama na nila sa harapan ng Panginoon. Yung dating inaaway kay Pastor, ngayon katuwang na ni Pastor. Palakpakan niyo ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kung sinabi kaya nila, Erica, Pastor, ayaw na po ni Wilson na magsimba ako eh. Pambihira. Hanggang ko yung katungan ko sa Erica. Buti lang ang pastor niya, si Pastor Gaylord. Mas mabait po sa akin si Pastor Gaylord. Ako na po nagsasabi sa inyo. Mas stricto po ako kaysa sa kanya. Mabait po yan. Hindi kayo aawayin yan. Hindi kayo pagagalitan yan. Amen? Amen po ba? Sila Erica, pag hindi nag-reply si Pastor Gaylord, tatawagan ko siya. At narinig ko si Erica, Pastor, tumatawag po si Pastor Jo. Nangihinig si Erica. Parang kakainin ko siya. Amen po ba? Amen? Salamat kasi nagpatuloy sila. Kahit nung panahon na inuusig sila ng kanilang mga asawa. Amen? Nagpatuloy sila sa Diyos. Kung hindi sila nagpatuloy sa Panginoon, hindi na nararanasan yung ganyang klase ng kagalakan. Amen po ba? Hindi sana nila nararanasan yung tagumpay galing sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya nga mahalaga pong lakaran natin. I-claim natin. Amen? Sabi po doon sa pangalawang Korinto, chapter 2, verse 14. Ngunit salamat sa Diyos na lagi nagbibigay tagumpay sa amin kay Kristo at sa miyon ng kaalaman patungkol sa Kanya ay nahayag sa lahat ng dako sa pamamagitan namin. 1 Corinthians chapter 15 verse 57, yung ating scripture reading kanina. Ngunit salamat sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po nung namatay si Jesus sa krus. Amen. Tatlo po yung kaaway natin na pinalaya tayo ng Panginoon. Una po, pinalaya tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan at kabayaran ng kasalanan. Amen. Sabi mo sa katabi, congrats, malaya ka na. Congrats, malaya. Amen po. Amen. Hindi na tayo kandidato sa impyerno, kagaya sinabi ni Jen. Ang inaasahan natin, buhay na walang hanggan sa langit. Amen po ba? Amen. Romans chapter 3 verse 23, ito ay sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, meron po tayong kakayanan makapamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Amen. Dati yung kasalanan parang normal lang. Tama po ba? No, magisimba ka parang, simba ako ngayon, magbabawas ako ng kasalanan. Oh, kalain mo yun. Magbabawas lang, di ba pwede yung lahat mawala? Bawas lang, mga 10% lang. Amen po. Salamat sa Panginoon. Amen? Kasi nung namatay siya sa krus at muli siyang nabuhay, sabi doon, ang sumampalataya sa kanya, nilinis. Amen? Pinalaya mula sa kapangyarihan at kabayaran ng kasalanan. Amen? Kaya ngayon, kapag magkakasala ka, parang mga bigat-bigat sa kalooban, di ba? Ang gagawin mo? 1 John chapter 1, verse 9, Lord, sorry po. Amen? Meron ng conviction noon? Wala. Di po ba? Tapos ang yabang mo pa, wala akong ginagawa masama. May kayabangan pag ganun. Pero nabasa natin kanina sa Aklat ng Roma, wala ni isa nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo ay nagkasala sa kanyang harapan. Ano pa? Sabi doon, God freed us from the bondage of Satan. Wow. Pinalaya tayo ng Panginoon mula sa pagkaalipin ni Satanas. Sabi mo sa katabi mo dati, best friend mo siya. Di ba? Holding hands while walking pa kayo, pasway-sway pa. Amen po ba? Amen?
O dati nakakbay pa sa'yo yun, Brother Randy. May angkoy pa. Oo. May panay pambulong, di ba? O, gawin mo yan. Sige, wala makakahuli sa'yo. Bala sa'yo. Bakat mo ako. Oh, may ganun pa dati yun. Amen? Pero nung namatay at muling nabuhay si Jesus Christ, sabi doon, pinawalang kapangyarihan niya si Satanas sa buhay natin. Amen? Kaya tayong lahat ay malayang makapagpuri, makasamba sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya mas nating pinapaalala sa iyo ni Satanas, yung mga pangit na nakaraan mo. Amen, naririnig niyo to siguro marahil. Sabihin mo sa kanya yung kanyang hinaharap. Ano yun? Satan is destined for eternal condemnation. Amen? Matagal na siyang talunan. 2,000 years ago. Amen? Talunan na siya sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Oh, dati inalipin tayo, dati binulag tayo ng dyablo. Ngayon, pinalaya tayo ng Panginoon. Ano pa? Jesus freed us from death. Amen. Ano po pag death, pag ang kamatayan, pinag-uusapan sa Biblia, hindi po ito nagpapatungkol sa physical death, kundi sa spiritual death, yung separation natin sa harapan ng Diyos. Amen? Pagkahiwalay natin sa harapan ng Panginoon, sabi doon, pinalaya tayo ng Panginoon. Kaya sabi sa Korinto, yung ating binasa kanina, darating ang panahon. Amen? Mula sa nabubulok. Amen? Mapapalitan yung ating katawan ng katawang hindi na mabubulok. Wow. Kaya kung yung ngayon, nai-insecure ka sa ilong mo kasi pango, o titigan mo yung katabi mo kung pango yan. Huwag ka na magpatangos ng ilong, sayang yung pera. Amen? Kasi pagdating mo naman sa langit, tatangos yan. Kaya sabi sa Bible, walang imperfection sa langit. Amen? Kaya si Sister Daisy, nako. Ano ba ba? Coca-Cola. Kaya wag ka naman insecure sa iba. Mas sexy yun sa akin. No? Wag na. Kasi pagdating sa langit, sexy tayo doon. Sister Daisy. Hindi ka makikilala ni Jesus. Huwag ka doon magpa-repoke, baka di ka nyo makilala. Sabi na siguro, sino kaya to? Parang hindi ko to nilikha. Kasi nilikha na ng sensya. Hindi na siya yung lumikha. Bakit? Kasi mata ni Brad Pitt. Ilong. Diba? Ilong ni Piolo. Labi ni Angelina Jolie. So, iba-iba na yung pinagkuhanan. Yung hindi ka makilala ni Lord, no? Ay sabi sa'yo, sino ka? Hindi kita kilala. Sa physical na tinignan, hindi na spiritual. Amen? Pero sabi doon, meron tayong pag-asa. Sabi ng Romans 6:23, amen? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kaya nga alam niyo po yung mga grupo na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos kasi wala daw Diyos na namamatay. Hindi po nila nauunawaan ng salita ng Panginoon. Hindi po nila alam yung dahilan bakit kailangan niyang mapako sa krus at mamatay. Pero tatandaan niyo po, si Jesus, hindi siya nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay. Wow. Amen. Para bigyan tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga po, kung nauunawaan natin salita ng Diyos, amen, sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka na noon pa man. Amen. So lakaran mo, isa pamuhay mo, yung tagumpay na nung una pa man, ibinigay na sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, sa lahat ng itinuro ng Panginoon sa atin sa hapon pong ito, amen, ang tanong ko po sa inyo ay, meron pa bang hindi kayang ibigay ang Diyos sa buhay ninyo? Wala. Lahat po ay kaya, posible sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya kung dumating po tayo sa punto ng ating buhay, nagtanong tayo sa Diyos, kinwestiyon po natin yung katapatan niya, kinwestiyon po natin yung pag-ibig niya para sa atin. So this time, pinapaalala po sa atin ng Diyos, hindi po natin siya kailangang questioning. Kasi ang Diyos po ay marunong. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ay marunong. Amen? Pwedeng hindi ngayon, pero pwedeng bukas. Amen? Ipagkaloob niya na yung ating mga hinihiling sa kanyang harapan. Bakit po mahal na araw? Sabi kaya ni Pastor Gaylord, bukas, simula po ng paggulitan natin sa mahal na araw. Bakit po tinawag na mahal na araw? Kasi mahal po ang naging kabayaran para tayo ay managumpay. Amen? Walang iba po kundi ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ano kaya sabi niya kanina, okay lang mag-beach, pero atan ka muna ng gawain. Amen po ba? Amen? O marami pong gawain ng simula bukas, linggo. Baka nag-anniversary tayo bukas, hindi na namin kayo makita sa church. May simba pa rin tayo bukas. Tama? Dahil ang topic po natin bukas ay triumphal entry. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Amen po ba? Amen po? Kaya wag kayong liliban sa mga gawain. Yung mga nananagumpay, nananatili sa gawain ng Panginoon. Amen po. Palakpakan natin ang Lord.
Tayo po ay tumayo at manalangin na. Hallelujah. Awit po tayo sa Panginoon. Mga singer. Ideklara po natin yung pananagumpay ng Diyos sa ating buhay. Let us declare, walang mahirap sa Diyos. Tapos natawagan ko po yung mga kamagagawang pastor na kasama namin ngayon dito. Pastor Boyet, Pastor Ian, Pastor Gaylord. Amen. Para po mag-pray sa ating mga kapatiran. Mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Let us declare, ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Lord, sa oras pong ito, narito po ang iyong mga anak. At alam mo po, Diyos, hindi po lingid sa'yo ang aming kalagayan, Panginoon. Pero Lord, nangako ka sa iyong mga salita. Lord, all things are possible to those who believe, Panginoon. Sabi mo lahat ng bagay ay mapangyayari sa mga taong may pananampalataya sa iyo. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa oras pong ito, sa pagpatong ng kamay ng iyong mga anak, ng iyong mga lingkod, sa aming mga kapatiran, dalangin po namin, Panginoon, gumawa ka po mightily, o Diyos, sa buhay ng bawat isa. Abutin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Panginoon, bigyan mo po sila ng iba yung kagalak at pag-asa na nagmumula sa iyo, Banal na Espiritu. Pag umapawin mo, Panginoon, sa kanilang mga puso, o Diyos, yung kagalakan ng aming kaligtasan, Panginoon. Na mga bagay sa mundong ito, Lord, dilipas lahat. Pero meron kaming tinatanaw na magandang hinaharap. Yun ay dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Kung dumating kami sa punto ng aming buhay, Lord, na nag-alinlangan kami, Panginoon, sa iyong harapan. Dahil sobrang hirap po nung aming pinagdaanan. Panginoon, patawarin mo po kami, O Diyos. Sa oras pong ito, ipinakita mo po sa amin kung gaano mo kami kamahal. Bagamat hindi kami karapat-dapat, bagamat hindi kami kaibig-ibig, minahal mo po kaming lubos, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, maibalik din po namin sa iyo. Hindi man namin kayang tapatan o tumbasan ng pag-ibig mo, pero makita mo po kami nagmamahal, naglilikod, nagtatapat sa iyo hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. Kaya right now, Lord, as we pray for your people in this place, Lord, we ask that your mighty anointing flow and healing, deliverance, Lord, provision, Panginoon, ay maranasan sa buhay ng bawat. Sige po, Pastor Gaylord, Pastor Ian, Pastor Boyet. Patungan niyo po ng kamay yung ating mga kapatid. Hallelujah. Yes, oh God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, lapit kayo, Pastor. Pag-pray niyo po sila. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Pastora Maricel, lapit ka rito, pag-pray ka namin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord, sa buhay ni PM ni Pastora Maricel, Panginoon. Patuloy mo siyang palakasin. Salamat po sa puso niya, sa malasakit na sa iyong gawain.
Alam ko pong hindi mo siya bibiguin. Alam ko pong hindi mo lilimutin ang kanyang pagpapagal. Ang lahat ng bagay na takot sa puso niya, pag-alinlangan, Lord, pawiin mong lahat ng iyong pag-ibig. Maging sapat ka lagi sa buhay niya. Pagpalain mo sila mag-asawa, kasama kanyang mga anak, yung mga bagay na pangarap nila para sa kanyang sabayran na iniwala po kung ikaw ang Diyos na magpapaganap. Habang buhay, magandang kalusugan sa kanyang buong sabayan. Let your anointing flow mightily upon her life. Maging buhay siyang patotoo sa lugar na ito, Panginoon. Gamitin mo siyang mightily sa lugar na ito. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ate, magpatong ka na. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Nagpapala, O Diyos. Nagpapalakas, Panginoon. Hallelujah. Aming provider, O Diyos. Aming katagumpayan. Aming kapayapaan, Panginoon. O, salamat, Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. 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 Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 O, purihin ka, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa matagumpay na gawain ngayong hapon pong ito. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig mo. Salamat po sa pagsama mo, Banal na Espiritu. Lord, hayaan mo po ang mga kapatid. Panginoon, patuloy ka nilang maranasan sa kanilang buhay. Kagaya ng pangako mo, Lord, hindi mo kami iwan. Hindi mo po kami pababayaan. Samahan mo po kami, O Diyos, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Makita mo po kami nagmamahal ng totohanan din sa iyong harapan. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay sa iyo, sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, napakaganda po ng mensahe niyo. Ano po may dala po sa pagbibigay? Ang lalo po tayo PM